Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Alvarez at kasama sila Attorney Jamie Bondoc and Attorney Ferdy Topacio. So ito para lubusun natin maunawaan, panoorin na natin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Yun na. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Yari na. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Grabe. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Pero yung pera yun, no? Tapos pag may nabaha, may nasasalanta ng may sakuna sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, bibigyan lang ng ilang ng magkano. Grabe, samantalang sa mga politiko, nilalaanan talaga ng malaking budget. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng Bicam. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. Yun na. At dito... Kuling nyo na si Romualdez. Uupo si BP Sara bilang presidente ng Pilipinas, wala na tayong kapera-pera. Wala na, kinuha na niya na lahat. Ito si Romualdez, napaka-damot mo. Uupo yung mapapalitan na kayo dyan, tapos kawawa naman yung kapalitan nyo. Anak ng teting, wala na, ubus na yung budget ng Pilipinas. Tapos utang na naman. Balita ko, uutang na naman daw. Pero nagtataka ako, palaki ng palaki yung utang natin na wala naman nangyayaring bagong struktura dito sa Pilipinas. Walang pumapasok na investor. Walang mga bagong proyekto. Ultimo nga yung mga dating ginagawa ni PRRD
ng mga bridge, mga kalsada, mga tulay hanggang ngayon tenga. Pero laging ubos yung pondo. Laging ubos. At tapos ito pa, nagbenta pa sila ng ginto, di ba? Oh, asan na yung pinagbentahan kaya nun? Ayun yung isa sa mga nawala na rin. Hindi nyo na rin siguro naalala yun. O yung sa flood control, wala na din. Dati, sabi pa ni Marcos Jr., tawag dito, yung about dyan sa flood control, pag-uusapan ng Senado, anak ng teteng. Ang tagal-tagal na hanggang ngayon, wala naman nangyari. Diba? Talaga kung ako tatanungin, kailangan talagang makasuhan to si Romualdez. Tsaka sana maging patas ang Supreme Court, no, para hindi wag talaga nila wag sana silang magpasilaw kung ano yung mga ibibigay or condition na ibibigay sa kanila ng mga katulad nito nila Martin Romualdez. Dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill. Hanggang ngayon po, tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Bakit? Yun yung pinakatanong nun, bakit hindi nila ma-release yun? Kung alam naman nila kasi, ito, kung wala naman talagang ginagawa si Martin Romualdez, ba't ayaw niya i-release yun? Anong dahilan bakit hanggang ngayon itinatago niya dyan sa mga nangangailangan ng enroll bill na yan? So, syempre, mag-iisip talaga tayo na may talaga dito, may kabulastugan na nangyayari dito. May sistemang nagaganap na may magic na nagaganap dito. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez, no? Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. Bakit nga wala? Ang pinakatanong niya, bakit hanggang ngayon wala? Kaya tuloy, yung taong bayan na pag nakakapag-isip na talagang may ginagawa kayong anomalya dyan sa BICAM report na yan. Halos lahat ng kailangan hanapin, hindi nyo maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. Okay na. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87,
hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. Lahat na nga ng ano eh, lahat na ng first time in the Philippines na ngayon ginawa na ni Romualdez. Ginawa na ng administrasyong Marcos. Hindi, sa totoo lang, talagang kaya nga talagang tama yung sinasabi nila, bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong nakawan. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa ho ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito kung meron akong makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Baktay. Ito na, magkakasama-sama na sila sa kulungan. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe Baktay. ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Tama yan. Tamang totoong-totoo po yan talaga. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin. Sa madaling salita, inilaglag sila ni Stella Kimbo. Ang ganda rin ni sinabi rito ni Congressman Bono, Bebot. Talagang kung hindi dahil kay Stella Kimbo, pero mo talagang obvious talagang inamin niya. Na meron naman talagang blanco doon. Oo. Kawawa lang to, ewan ko, baka mamaya nagkakalechi-lechi na rin sila dyan. Dahil nga biglang umalis si Saldico, pinalit si Kimbo, baka mamaya may nangyaring na rin dyan, nangyaring sisihan. Na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, ay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Una, wala naman sa batas na baka mamaya kasi magulat tayo, ha? Na kapag na-interview about dito si Romualdez, bigla niya sabihin na hindi kasi nasa batas yun, bawal talaga ilabas. Wala ho sa batas yun, ha, yung enrolled bill na yun.
Oo, tsaka ito, yun nga yung sinasabi nga dito ni Bebot. Bakit ba't hirap na hirap silang ipakita yun? Anong meron doon na kinakatakutan nilang maipakita? Problema dyan, kung walang enrolled bill, Yun pa. yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Hindi sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. No, po, delikado talaga sila dito. Maidagdag ko lang sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment Yun na nga. para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Yun na nga. Para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yun na talaga, Yun naman na talaga ang doon. Tama doon si Attorney Topacio na kaya nila minadali kahit kapos na sa oras yung impeachment kay VP Sara Duterte para pangtabon sa isyung to. Isa pa yung sa mga vlogger. Nakaraan, in-interview na naman tong si Barbers, mukhang ipapakontempt na yung mga hindi dumalo doon sa hearing nila sa mga vloggers. Oh God, sabi ni Dan Fernandez para daw yun sa para daw hindi daw may impluwensyahan yung mga bata. Pero ano yung pag-uusapan doon kasi daw konektado daw tong mga vlogger sa Pogo. Hawak daw ng Pogo. Sinusuplayan daw ng Pogo tong mga vlogger. Ang yayaman na pala namin ngayon. Ng teting, kung ako nga hindi ako nagpo-promote ng sugal sa channel ko tapos hahawakan kami ng Pogo, hindi walang pinagkaiba yun. Anak ng teting naman nang nakaraan na interview nga yan si Barbers at yan nga daw ipapakontempt daw nila o ipapakulong itong mga vlogger na to dahil hindi daw sumipot dun sa hearing nila. So di ba walang pinagkaiba, sisipot ka, iko-contempt ka, pag hindi ka sumipot iko-contempt ka pa rin. Hindi magpa-contempt ka na lang. Ba't pa siya kailangan bigyan ng bigyan ng paraan para babuyin kanila dun. Gago! Samantalang ito, sinasabi ni, ito na naman si Sandro Marcos. Di minamadali ang Senado sa impeachment trial. Sige, panoorin natin to. Nagtataka si House Senior Deputy Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kung bakit tila nagulat ang publiko sa paglagda niya sa 7 articles of impeachment na iniendorso ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Sa 215 kongresista, una sa mga pumirma sa ika-4 na impeachment complaint, ang presidential son. Kabilang sa 7 grounds for impeachment laban kay VP Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y balak na pagpapatay sa pamamagitan ng isang assassin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang live broadcast. Alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker.
ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a... Bali yun pala yung pinanghugutan ni Charis Pimpenko. Ay, ni Sandro Marcos pala. Dahil pinagbantaan daw yung magulang niya at yung lolo niya. Kaya daw siya napilitang pumirma doon. So i-impeach nyo si Sara Duterte, si VP Sara Duterte dahil galit lang kayo. dahil sa inyo. Kaya ang pagkakaalam ko kasi ang impeachment ay konektado yan sa sambayan ng Pilipino. Yun ang alam ko diyan. Pero yung sinabi dito ni Sandro Marcos talagang dahil lang pala sinabihan kayo ng ganun. Tsaka sineryoso mo yun, yung uhukayin si Senior Marcos na sitatapon sa West Philippine Sea. Tulongges ka ba? Gago! Tulongges lang maniniwala dun. So ito, napakaliwanag na kaya i-impeach ang isang vice president is dahil galit sila. Wala nang iba, yun lang talaga. Dahil galit sila, dahil para sa kanila, pinagbabantaan yung buhay nila. Anak ng titing naman talaga. High position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam naman kung... Hindi kami nagugulat, alam na namin yun. Alam na namin yun, hindi kami nagugulat. No ka ba? May apelido kang Marcos, alam namin na isa ka rin sa mga bangag. Alam na namin yan, hindi kami nagulat doon. Sabi mo, kukukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. Ang aligasyon ng assassination, mariing itinatanggi ni VP Duterte. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you not say that. Pinabulaanan naman ni Congressman Marcos ang aligasyong siya ang nanguna sa pangangalap ng pirma mula sa mga kasamahan sa Kamara. I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. Sa uling pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco, may 25 pang kongresistang nagpahabol ng kanilang verification forms bilang endorsers sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte. Kung pahihintulutan ng Senate Impeachment Court, magiging 240 na ang signatories na kongresista sa articles of impeachment na kumakatawan sa supermajority ng Kamara. Itinatanggi ng mga mambabatas na may kapalit na ayuda o pangako ang pagpirma ng mga kongresista sa impeachment complaint. Samantala, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi minamadali ng Kamara bagkos ay ipinauubaya na sa Senado ang impeachment trial ni VP Duterte. Ito ay matapos i-transmit ng Kamara sa Senado ang si Raulo. Di ang sakit lang nun, no? Na sa 32 million na bumoto kay VP Sara, i-impeach ang isang vice president, babaliwalain yung boto or parang lumalabas dito is binabastos nila yung taong bayan, yung 32 million na bumoto kay VP Sara dahil galit sila. Liwanag naman sa bunganga ni Sandro mismo nang galing na sino ba naman hindi pipirma doon? Hukayin yung lolo ko. Kapatay yung nanay tatay ko. Yung tito kong mga ganun din. So ibig sabihin, talagang dahil sa galit nila, kaya nila ipa-impeach ang vice president. So pangit naman nung ganun, no? Bangag na nga ang tatay, bangag pa ang nanay. Pati ang anak ay bangag din. Ay, sorry. Pero dating Pangulong Duterte posibleng makasama sa Council ni VP Sara. Panorin natin. Ilang araw matapos suportahan na mahigit 200 mambabatas ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at matransmit ito sa Senado, ay humarap na ang pangalawang Pangulo nitong Biyernes sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag si VP Duterte kaugnay sa pagkaka-impeach sa kanya ng Kamara. Ayon sa pangalawang Pangulo,
Hindi niya pa nababasa ang mga impeachment complaint laban sa kanya, ngunit ipinauubayan niya na ito sa kanyang mga abogado. Hindi naman nagbanggit si VP Duterte ng mga pangalan kung sino-sino ang bubuo ng kanyang defense team. Na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Sinabi rin ng Vice Presidente na matagal nang may mga abogado siyang naghahanda kaugnay ng impeachment laban sa kanya. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. Dagdag pa ni VP Sara, kahit pa nagsabi na noon ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-aabogado para sa kanya, ay hindi niya na ito nais maging lead counsel. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi, kahit din naman ako, pabor naman ako doon sa sinabi ni VP Sara na siyempre sa edad na ng PRRD, alam naman na natin na kailangan niya na talaga dapat na hindi na pumunta doon. Pero siyempre, kahit naman mahina, diba, nakita natin yung hearing sa Senado, sa Congress na talagang etong si former President Rodrigo Duterte hanggang ngayon rockstar pa rin. Tsaka gusto ko rin sana mapanood yun, no, yung about dun sa pagano nila. Para masupalpal tong mga to. Pero hindi natin alam. Balay nyo, payagan naman siya ni VP Sara na tsaka lawyer naman si PRRD, kaya nararapat din naman talaga yun. So dito tayo mapunta sa isang topic natin na Attorney Sal Panelo, pasok. Eto, Attorney Sal Panelo, duda na walang kinalaman ang hekutibo sa impeachment kay VP Sara Duterte. So yun, panoorin natin. Hindi kumbinsido ang isang dating opisyal ng palasyo sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Anong walang kinalaman na naman, Marcos? Lahat na lang talaga, wala kang alam. Gago! Ano to? Totoo. Ay, ngayon, ba't ba kasi natin binoto to? Nakinig lang kasi sana tayo, tigas-tigasin ang mukha natin. Bagay, hindi rin natin masisisi sarili natin. Kung mga Duterte nga, si VP Sara nga napaniwala ni Marcos. Si Pastor nga na napakatalino, na tao, pero napaniwala din ni Marcos. Tayo pa kaya, di ba? Tayo lang na pangkaraniwang tao, pangkaraniwang Pilipino. Na lang talaga ako dito, pinaka talaga ako. Lahat na parang kinuha na lahat ni Marcos. Kabubuhan, walang alam. Siguro magugulaw na lang ang mundo, wala pa rin alam to. Gago! Hindi lahat na lang walang alam Yung may nabagyo sa Bicol, anong gagawin natin? Kung teting, di bumaba ka na dyan sa pwesto mo kung di mo naman pala alam yung gagawin. Napakamalas ng Pilipinas. Alam nyo, sinuwerte lang talaga tayo nung panahon ni PRRD. Tapos yung swerte na yun, nakala natin magdadire-diretso. Ang pumalit, napaka walang kwentang presidente. Sa kahit saan mo siya tanungin, wala siyang alam. Sa BICAM, wala siyang alam. Ang sinagot, yung sagaa. yung nangyari sa KOJC na pinasok ng mga police nila to, Diwata Tori yung KOJC compound. Sasabihin niya, wala daw mga baril ng mga pulis. Tapos ngayon, may Angel Squad daw. May, anong tawag dun ni Marantan, yung
Angel, ano ba yun? Ay, naku po. Sa pulong balitaan sa palasyo, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kumpas umano ng palasyo ang pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, mandato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-aksyon sa impeachment complaint. Matatandaan na Disyembre noong nakaraang taon na magkakasunod na inihain ng iba't ibang grupo sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. At kabilang na rito ang ilang miyembro ng makakaliwang grupo. Pero kung si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang tatanungin, malinaw sa pahayag ng Pangulo na may alam ito sa impeachment complaint. Alam po ninyo, yung sinasabi niyang walang pakialam o hindi makikialam mga executive sa legislative sa impeachment. Well, kung titignan mo sa ligang batas, talagang dapat wala. Kasi may kanya-kanya silang kapangyarihan. Powers have been allocated to the 3 branches of government. Kaya pwedeng sabihin. Pero ang realidad, ang katotohanan, walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive. At walang magagawa ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo. Tama. Sa lahat yan, alam nyo, lahat, kaya nga na sobra tayong nagtataka, di ba? Na katulad na lang nito, di ba? Ganito na lang, sample natin, napakaliwanag yung about kay Lenny Robredo noon. Gusto siyang i-impeach ng Congress at ng Senado. Anong ginawa ni PRD? Tinutulan niya, natuloy ba yung impeachment? Gago! Di ba? Natuloy ba yung impeachment kay Lenny? Hindi. Kasi nga, nag-go signal ang presidente na wag niyong pakialaman or wag niyong i-impeach yung tao at halal ng taong bayan yan. Pero si Marcos wala. Lagi na lang sasabihin niya wala siyang alam. Naturingang presidente ka, wala kang alam. Ano yan, kada uwi mo sa inyo, magkukulong ka dun sa kwarto nyo, di umano. Nagkukulong ka lang ilang araw dun. Tapos hindi mo man lang, baka kita mo, yung sa Blanco, wala daw siyang alam, pero sabi ni Kimbo, may Blanco dun. Ay mas okay pa pala sa'yo si Congressman Kimbo. Yung congressman lang yun. Pero may alam siya. At sinabi ni Kimbo na may Blanco talaga dun. Pero si Marcos, wala na naman siya alam. Ugunaw na lang Pilipinas, wala siyang alam. Ang presidente, kaya sinabi ko dun sa live na Yesiminay, palitan na ang apelido nito. Bongbong Walang Alam Junior. Gago! Ganun na lang. Laging walang alam eh. O ang presidente. Bakit? Sapagkat siya ang head of state. Tama. Siya ang merong legislative program. Kailangang ipasa lahat siyang gusto niya. Ani Panelo, malinaw din sa pahayag ng Pangulo na inamin itong napag-usapan nila ng liderato ng Kamara ang planong pagpapatanggal sa pwesto sa bise. Tingnan nyo, inamin niya, just binasa mo kanina. Now, of course, we talk about it. You talk about it. Of course, I asked him, ano ba plano nyo? Exactly. O yun naman pala eh. Ay, namin din pala ni Marcos na napag-usapan nila pero wala daw siyang alam. Ibig sabihin, talagang meron kang alam, Mr. President. Samantala, aminado naman ang Pangulo na nagkonsulta sa kanya ang kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa pagiging aksyon nito sa impeachment laban kay VP Sara. At payo-anihan nito kay Sandro na bilang mambabatas ay dapat nitong gawin ang kanyang tungkulin at suportahan ang proseso. Yun nga lang, di raw nito inaasahan na siya ang unang pipirma sa impeachment na kung pagbabasihan ang mga naunang pahayag ng Pangulo dito ay mariin niyang tinututulan ito dahil magdudulot ito ng pagkakawatak-watak. Dahil... Tigilan nyo kami mga Marcos. Yung strategy nyo, kala nyo, bago ng bago sa amin yun. Tungari, tutol, ano lang kasi talaga, hindi hanggang ngayon hindi maamin namin ng mga Marcos. Natakot pa rin sila sa mga Duterte. Na hindi nga nila matumbok-tumbok eh. Diba? O ano-ano pang paikot-ikot or ano yung mga ginagawa nila para hindi sila
mabisto. Kahit papaano sinusuportahan pa rin naman natatakot din talaga, at saka ito mag-i-election. Natatakot yung mga yan, hindi yan nila kayang tumbukin. Tingnan nyo, yung mga Duterte, tinumbok na nila na ayaw nila kay Marcos. Si Marcos ayaw itumbok na ayaw nila sa mga Duterte. Buti pa si Liza Araneta Ay, Liza ba pangalan? Lisa Marcos Kahit papano, pumalag ng konti kay BP Sara, pero to si Marcos, wala talaga. Dahil naman sa pagboto pabor sa impeachment, Sandro, malinaw ani Panelo na nakita ang tunay na katayuan ng Pangulo sa naturang usapin. Ngayon, dahil ginawa ni Sandro, pumirma siya, nangunguna pa, pabor, o ibig sabihin, masisisi mo ba ang taong bayan? Napagdudahan ka, hindi, sinabihan mo yan, na pumirma ka dyan. Kasi, tinanong ka na niya ako nung gagawin mo, sagot mo, sangayon sa'yo Mr. President, naggawin mo ang duty mo. Gaya ng sinabi ko, pag ang posisyon mo ay binago mo o hindi mo binago, ay makikita yan sa mga susunod mong sasabihin after the impeachment has been filed. So sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Atty. Sal Panelo, kahit anong tanggi mo, ikaw din palang bubisto sa sarili mo. Gago! Ang warito kay Marcos. Wala na talaga sa ayos, no? Kailan kaya mo papalitan ng presidente? Alam nyo na ano ko sa ibang bansa, parang pinagtatawanan tayo. Sa totoo lang, ng ibang bansa ngayon. Kasi presidente natin walang kwenta Paano ko ba nasabing walang kwenta